Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Alam mo, it took so many years for his father to be ousted from power. Napaka-pasensyoso ng Pilipino. Pero ngayon, because of social media, because of technology, napapabilis. And he might succumb. Ito ang babala ni Attorney Jing Paras sa Marcos administration kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Saad ni Paras na political advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi malayong magkatotoo ang prediksyon ng dating presidente kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Pangulong Duterte, pagkasusunod ka doon sa tatay mo na was driven away to Hawaii. Sa tagal niya sa politika, ngayon lang daw ulit nakita ni Paras ang malaking pagkadiskontento ng publiko sa gobyerno. Mababasa ito sa komento ng netizens sa social media na mabilis mag-viral. Malayo sa panahon noon, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Marcos Jr., kung saan walang internet at mabagal din ang pagkalat ng impormasyon, kaya nagtiis sa matagal ng mga Pilipino. Isa rin ngayon sa matunog na tanong kay Marcos Jr. ay kung totoo bang gumagamit ito ng illegal na droga. Lalo na't may mga dokumento na nag-viral sa social media na nasasabing target ito noon na isang anti-drug operation. So, ang point ko lang is to save this nation, Mr. President, kasi napipilit kang tumakbong presidente. Pinaunlakan ka ng taong bayan is magpa-drug test po kayo. May malaking bilang rin doon ng mga Pinoy ani Paras na tutol sa sobrang pagkiling ni Marcos Jr. sa Estados Unidos at nagagamit raw Pilipinas sa proxy war ng US contra China sa isyu ng pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Samantala, nakikita naman ni Paras bilang dating political advisor na may hawak na ala si FPRD laban kay Jr. Lalo na't si Duterte ang pinakauna nagbanggit na banag ang kasalukuyang Pangulo. President Duterte is not a pushover. President Duterte, naghahanap ng proper timing yan. Sabi nga niya nung mga hindi pa hinog. Sunod-sunod ngayon na maisog rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa mga rally na ito, sinasabi ni Duterte ang mga pagkontra niya sa mga polisiya na kasalukuyang administrasyon, lalo na sa charter change at Chacha, sa ilalim ng kontrobersyal na People's Initiative. Sa Duterte, term extension ang totoong sadya dito at hindi ang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Pero, siya mismo nakukumbinsi na kasi lumalabas na siya. Lumalabas na siya. Siya nga nagsabi na bangag ito si Marcos Jr. Kapag wala raw malinaw na tugon sa tanong ng publiko, tiyak ni Paras na titindig ang mga Pilipino. Dahil sa taong bayan nagmula ang kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan. At nasa taong bayan rin ang kapangyarihan para ito ibawiin. This might catch fire in the soonest possible time. Yan ang magiging problema with Duterte as the rallying point, lalong mapapabilis yung if it happened to ERAP, it almost happened to GMA. It happened to Ferdinand Marcos Sr. Dagdag lang, attorney, dahil ngayon pala ay inoobserba ng buong mundo. World Press Freedom Day. Yan, may address. Ang tema ng Press Freedom Day ngayon ay A Press for the Planet, Journalism in the Face of the Environmental Crisis. Ayan, hindi lang po sa problema. Ang ating, sa Pilipinas, ang problema natin, panunupil pa rin ng malayan pamamahayag dahil ang prangkisa po ng SMNI suspendido and for an unlimited time na atumbas na rin ng pag-revoke ng prangkisa. Diba? Kasi kapag indefinite suspension, parang tinanggalan mo na ng prangkisa. So, yan pa po ang issue. Nakadulog po yan sa ating Korte Suprema. Alam ko naman po na pinag-aaralan yan ng ating Korte Suprema. Pero naninindigan po ang SMNI at ang lahat na nagbibigay importansya sa demokrasya, hindi po pwedeng supilin ang malayan pamamahayag. Alam mo mga partners, ito, maglalabas na nga po ng sentimiento ko, ha? Kasi ang buong buhay ko, inalay ko na dyan sa malayang pamamahayag. No? Dahil siguro aking may bahay ay minsan ay naging mamamahayag din. No? Una-una, mga advice lang yan sa mga kaibigan yan na didemanda ng libel. Hanggang naging full-time career na yan, na halos lahat ng nadidemanda ng libel, tayo na nagdidepend at nananalo naman tayo. Yung nasirang kolumnista na si Ningis Cacho Olivares, no? Talaga namang yan yung number one, Ningis Cacho, na ating kliyente, no? yung founder ng Tribune. No?
At nung kami naman yung naging abogado niya, hindi naman kami natalo sa kahit yung libel case. No? Si Jake Makasayat, nasira na rin, aming rin-represent din yan. Nung dinimanda ng dating first gentleman ang napakadami mga periodista for libel, dinimanda namin sa Korte Suprema at nanalo naman. Ang aming demanda na nagsasabi na dahil abogado yung first gentleman, yung pagdidemanda niya ng maramihan ng libel laban sa mga mamamahayag ay isang pag-abuso sa karapatan. Ibig sabihin, may karapatan siya magdemando pero inabuso niya yan. No? At hanggang ngayon, nakabinbin ang kaso. At siyempre, yung kaso ni Adonis, no? Yung mamamahayag na Davao na pinakulong na Nograles, dahil sa criminal libel, dinala namin sa UN Committee on Human Rights. Nagkaroon ng desisyon na ang criminal libel ay labag sa malayang pamamahayag at malayang pananalita. Yung mga vloggers ng Thailand na kinukulong dahil dun sa Les Majes o yung pagpaparusa sa mga pumupula sa hari, ay tinulungan po natin yan kasama ng mga vloggers ng Myanmar at ng Vietnam. At siyempre dito sa Pilipinas nung pinatay ang mga mamamahayag sa Maguindanao Massacre, tinindigan din natin yan. At lahat po yan ay dahil sa ating paniniwala na napakahalaga po ng malayang pamamahayag. Bakit? Kasi kapag mayroong malayang pamamahayag, nakakakuha tayo ng impormasyon na naging basihan sa ating pananandigan, gaya ng ginawa ni Maharlika, na binigyan tayo ng information dito sa PDLX na napatutuhanan na. At ngayon lahat tayo ay nagkakaroon ng paninindigan kung dapat bang magpatuloy ang isang presidente na may record ng drug use sa panahon na po pwedeng makaladkad tayo sa isang gera. Ganyan ka-importante po ang malayang pamamahayag. Yung isang Amerikanong presidente, si Nixon, napaalis sa pwesto noong isiniwalat ng mga periodista na sila po ay nag-eavesdrop doon sa konbensyon na kanilang kalaban. Ganyan kalakas po ang kapangyarihan ng katotohanan at ang impormasyon. Kaya na po ako, bilang isang tao na talagang inalay na ating buong karera sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag, nanunungkot. Dahil ngayon po, tahimik na tahimik ang mainstream media sa issue ng PDLX. Meron mga kaunting mga report pero pilit na pilit pa yan. Walang tuming periodista nagsusulat tungkol sa PDLX. Except isa, si Roberto Tigla. Manila Times. Well, ako po, magsusulat din ako dyan. Huwag kayo mag-alala. No? Return na lang. So, nakakalungkot po talaga. Last pagdinig, consultative meeting na pinangunahan ni Senador Robin Hood Padilla dyan sa Senado na hindi kinover na mainstream media. Niyang nagmodo lang kay SMNA. Ay kinover lang ng SMNA mismo ang taga-kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas. Sinabi nila na merong epekto, merong chilling effect ang nangyari sa SMNI sa kanila. Ang tanong ko, bakit ang KBP po hindi sinasabihan ng kanila mga miyembro, i-propagate nyo naman yung balitang yan. Bakit SMNI lang? Diba? Lahat kasi sila na-chilled. Pero alam mo, sana buhay si Jake Makasayat kasi sabi talaga ng Jake Makasayat, Apo, pag ako na-convict ng libel, parang medalya yan. At hindi ako magpapachill, lalo pa akong tatapang. Dahil yan talaga ang trabaho ng isang tunay na mamamahayag. Kahit anong gawin sa iyo, basta isiwalat mo ang katotohanan. Mukhang nawala na po talaga mga Jake Makasayat at mga Ninya's Catchers sa ating piling. At mukhang namatay na sila. Yung Arlene Babs, nawala na rin. Yung Arlene Babs, isang komentarista rin yan. Nung panahon ni Marcos, nawalang tigil ang banat. Ay, nako mga kaibigan. Napakahirap po ng mga panahon ngayon. At nakakalungkot sa araw ngayon ng World Press Freedom Day, ang katotohanan po, yung isang media outlet na naninindigan sa katotohanan, na walang pinapanigan, na walang vested interest, ay ngayon po, nasusupil at nawala po ang prangkisa. Sana po, ang lahat ng mga nagmamahal sa demokrasya, manindigan din na dapat maiba sa ere ang SMNI. Marami nga. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.